mga magkakapatid, at amin pong hinihiling na pangunahan mo po ang aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Bigyan mo po kami ng karunungan at kaliwanagan at samahan mo po kami, O Diyos, sa nalalabi pa naming oras sa gabing ito ng aming weekend worship service. Maraming maraming pong salamat, aming Diyos, aming Ama, na sa buong isang linggo kami ay iningatan mo, sinamahan, pinagpala, kinabayan, binigyan ng karunungan, ng kalakasan, at maraming maraming salamat maging sa pag-iingat mo sa aming mga mahal sa buhay. At sa gabi pong ito ay aming inaalala patuloy na si Ate Sel sa kanya pong katayuan ngayon, sa kanyang karamdaman. Dinadalangin po namin, O Diyos, na abutin mo siya at bigyan mo siya ng kagalingan sa kanyang buong katawan. At i-comfort mo po ang kanilang buong pamilya mula kay Kuya Art hanggang sa kanilang mga anak. And may you also provide them all their needs sa mga panahon na ito. Naalala din po namin sa panalangin si Ate LV, si Hans, sa pagpanaw ng kanilang haligi ng tahanan. Dalangin namin na sa mga oras na ito ay patuloy mo silang i-comfort hanggang maihatid si Kuya William sa kanyang huling hantungan. Lord, kami po ay patuloy na sa iyo ay umaasa, sa iyo ay nananalig, at alam namin na alam mo po kung ano ang iyong ginagawa para sa amin, sa bawat isa sa aming iyong mga anak. Kaya't Lord, patuloy kaming hawak sa iyo, patuloy kaming mananampalataya sa iyo, patuloy kaming mananalig sa iyo, O Diyos. At sa pagtatapos ng aming pag-aaral sa Book of Matthew, kami po ay nagpapasalamat sapagkat simula sa umpisa hanggang sa matapos namin ang Gospel of Matthew, ay binigyan mo kami ng karunungan at binigyan mo kami ng kaalaman. Nawa ito po ay maalala namin, mabalik-balikan namin, at anuman ang aming mga natutunan sa pag-aaral namin ng aklat na ito, maisagawa po nawa namin ito, maisabuhay, magamit namin, hindi lamang para sa amin, kundi para din po sa mga taong maaring mga ilangan ng gabay at patnubay at karunungan na nanggagaling sa Gospel of Matthew. Salamat din, Panginoon, sa aking mga kapatiran na matyagang sumubaybay sa pag-aaral nito. Salamat sa kanila pong katyagaan. Salamat sa kanilang participation, sa kanilang cooperation. At Lord, maging sa technology na ginamit mo po para ito ay aming maisagawa. Salamat po, O Diyos. Maraming maraming salamat. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at lahat ng pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. So, balikan lang po natin saglit yung chapter 28 at muli po nating basahin ang Matthew 28 mula po sa unang talata hanggang sa huli. Marami na tayong natalakay dito at I have nothing much to discuss tonight, kaya medyo ibahin ho natin ng konti ang format if we still have time. Magkakaroon po tayo ng impromptu na mga testimony po.
kayo po ay malaya na mag-share ngayong gabi kung ano ang mga natutunan niyo po sa pag-aaral natin ng Book of Matthew. Ano yung mga tumatak sa isip ninyo? Ano po yung naging nakita nyo very much applicable sa inyo? Ano po yung mga revelation ng Diyos sa inyo dito? Even without looking at your notes, no? Yung ano lang po yung nare-recall nyo, naalala nyo. And if you have been blessed by the book of Matthew in the course of our study, let us hear from you. Share with us your experience, your learnings, your takeaway. So let us hear from you, no? So kaya basahin mo muna natin ito and then we will have time for that. Now after the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary came to look at the grave. And behold, a severe earthquake had occurred, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled away the stone and sat upon it. And his appearance was like lightning, and his clothing as white as snow. The guard shook for fear of him and became like dead men. The angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who has been crucified. He is not here, for he has risen, just as he said. Come, see the place where he was lying. Go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. And behold, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Behold, I have told you." And they left the tomb quickly with fear and great joy and ran to report it to his disciples. And behold, Jesus met them and greeted them, and they came up and took hold of his feet and worshipped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and take word to my brethren to leave for Galilee, and there they will see me." Now, while they were on their way, some of the guard came into the city and reported to the chief priests all that had happened. And when they had assembled with the elders and consulted together, they gave a large sum of money to the soldiers and said, "You are to say his disciples came by night and stole him away while we were asleep. And if this should come to the governor's ears, we will win him over and keep you out of trouble." And they took the money and did as they had been instructed. And this story was widely spread among the Jews and is to this day. But the 11 disciples proceeded to Galilee, to the mountain which Jesus had designated. When they saw him, they worshipped him, but some were doubtful. And Jesus came up and spoke to them, saying, "All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age." So dito po nagtatapos ang buong kabanata ng Matthew 28. So hindi na po natin babalikan yung iba pang mga talata na atin na pong natalakay at kung inyo pong natatandaan, nakita ho natin na in the four Gospels, iba-iba ang presentation nila and it seems na merong ano po, no? Parang may hindi nagtutugma. But of course, alam natin na meron pong mga iba't ibang kadahilanan yon. But it doesn't mean na mali yung pong Bible at may conflict sa kanilang mga narratives. No? So, iba-iba lang po yung account, iba-iba yung mga pinanggalingan nila ng information when they wrote the gospel and considering the fact na
many years ang lumipas na po before it was put together and it was put in writing. Kaya iba-iba po ang naging presentation nito, no? So, isa po dito, katulad nito, sa Matthew, may binanggit na lumindol. Sa Mark, walang binanggit na lumindol. Sa Matthew, dalawa lang yung babae. Sa Mark, tatlo. Oh? So, iba-iba po yung presentation. Okay? But it should not confuse you dahil wala pong mali dyan, no? So, now, let me just share with you. Actually, ito po isang pinaplano ko na siguro po hindi dito but I'm still praying kung saan po maganda yung opportunity, no? Kasi pag pinag-uusapan po natin dito ay ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. That's the main content noong ating po mga binasang nakaraang mga talata, itong Matthew 28. Sa perspective po ng natin, tayong mga Gentile believers, no, tayong mga hindi Hudyo, ay makikita natin na at tama naman din po yon na ang Panginoong Hesukristo ay namatay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At siya'y muling nabuhay upang ipakita po sa atin na pinagtagumpayan niya ang kamatayan at tayo ay merong assurance that if ever tayo po ay pumanaw sa mundong ito, may assurance tayo na there will be resurrection of the dead. Pero resurrection, papunta saan? Kasi kahit naman yung mga unbelievers meron ding resurrection eh. Magre-resurrect din sila eh. So both believers and unbelievers will one day resurrect according to their timing, according to their schedule. Pero resurrection, saan ho? No? That's the big question. Una, ang isang maganda po rito ay it was proven to us that there is resurrection and that Jesus Christ resurrected from the dead. And he was resurrected by God the Father. And it was witnessed by around 500 eyewitnesses. At ito ay naitala po sa kasaysayan, ito ay naisulat hindi lamang po sa Biblia, but it was even written by yung mga ancient na ano po, no? Na mga historians. So, there is no denying na si Jesus Christ po ay nag-resurrect. Although, may mga tao po na even until now they don't believe in the resurrection. Now in this case, yung Pharisees and Sadducees, no? Yung Pharisees they believe in the resurrection, the Sadducees they don't believe in the resurrection. And so there was even one time na during sa kasaysayan po in the 18th century nagkaroon ng pagkakahati ang mga Baptist kasi meron pong mga Baptist na they don't believe in the resurrection. May mga Baptist na they believe in the resurrection. And this was brought about according sa history noong pong during the 18th century sa Europe, yung tinatawag nilang Great Awakening. And until now, there are some people, no, na they don't believe in the resurrection. Now, dito sa pangyayari na ito, malaki ang problema ng Sadducees at Pharisees dito eh. Kaya pilit nilang pinagtatakpan ito eh, na si Jesus Christ ay totoong nag-resurrect. On the part of the Sadducees, siyempre, they don't believe in the resurrection. So, dahil kung mapapatunayan na talagang nag-resurrect si Jesus Christ, then they are in trouble dahil ibig sabihin mali yung itinuturo nila. So and
they will lose their credibility. And then yung mga Pharisees naman, yes, they believe in the resurrection, pero may problema rin sila. Kasi number one, um, baka nga talagang baka totoo bang totoo bang nag-resurrect talaga, baka nga totoong ninakaw yung bangkay ni Jesus Christ. Or kung talagang nag-resurrect si Jesus Christ at nakita nila ng kumbaga na-witnessan nila, physical nakita nila si Jesus Christ na nag-resurrect, which they have witnessed kasi 500 na tao yung nag-witness, and he was even here after the resurrection for another, I think, 40 days, and he 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 showed himself sa mga tao. Ang problema ng mga Pharisees, even though they believe in the resurrection, dahil si Jesus Christ ay nag-resurrect and he was walking in Galilee, in Jerusalem, so the problem now is threat si Jesus Christ kasi nung buhay pa si Jesus Christ o hindi pa na papako, hindi pa siya nagre-resurrect, threat na sa kanila si Jesus Christ eh. Kasi maraming nagiging followers si Jesus Christ and nakukuha niya ang crowd. Tapos they have been rebuked several times ni Jesus Christ for teaching wrong doctrines, for teaching the tradition of men rather than teaching the Torah. And so maaaring makakuha ng maraming followers si Jesus Christ and they will be in trouble kasi sila yung mga leaders noon, sila yung mga nanunungkulan noon, and they are living in comfort, they are living in prosperity, and they are in power, they are famous, so they are people in authority. Baka maglaho lahat 'yon, no? So kaya pare-parehas silang may problema dito sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Pero ang bottom line ng lahat po nito, mga kapatid, whether may problema yung Pharisees tsaka yung Sadducees, whether maging yung Rome ay may problema dito kung paano nila i-handle ito, and whether yung pong mga tao ay naniniwala or hindi. But the truth of the matter is, Jesus Christ resurrected from the dead. Period. No? So, and we can hold on to that. Kaya may saysay yung ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Okay? Now, that's how we view the death and the resurrection of Jesus Christ. Pero, iba po ang perspective ng mga Hudyo dyan. We do not have the same view of the resurrection or the death and the resurrection of Jesus Christ. They have a totally different view from our view of His death and resurrection. Ibang-iba po talaga. No? Ibang-iba po. Just bigyan ko po kayo ng konting lang kasi mahabang talakayan po ito. Mahabang talakayan ito. Pag tinalakay po natin kung ano yung pagtingin, yung perspective ng mga Hudyo sa pagkamatay ni Jesus Christ at muli niyang pagkabuhay, mahabang talakayan po yan. No? Kasi we will dig deeper into into history. No? We will dig deeper into the culture of the first century. And hindi lamang po yun. Babalikan natin ang Old Testament, which we have taken already. Yun po yung advantage natin. So to give you just a very lang po, let us just scratch the surface, no? Ganito po nila tinitingnan yan. So again, hindi ko po maipapaliwanag ng to the smallest detail, no? Pero ganito po yan. You are all aware na ang Israel po, during the time of King David, he was able to unite, no? Kasi 12 tribes po sila eh, 'di ba? Alam na natin 'yon, 12 tribes.
And it was during the time of King David when they were united into one nation under one king, which is King David. Pero nung namatay si David, ang pumalit sa kanya ay yung kanyang anak na si Solomon. And under Solomon, it was actually during the time of David, they call it the golden years. And during the time of Solomon, in-increase niya ang collection ng taxes because he has so many infrastructure project. And yumaman ng husto si Solomon. Pero eventually he died and then nahati po ang kingdom. Nahati ito at sa Northern Kingdom at saka sa Southern Kingdom. Okay? Now, yung pong Northern Kingdom ay kinocompose ng 10 tribes at yung Southern Kingdom kinocompose ng 2 tribes. Pag binabasa po natin ng Bible at nabasa natin yung House of Israel, it is referring to the 10 tribes sa northern part. Yun yung Northern Kingdom. Na ang naging ano po doon, prominente doon at ang namuno doon ay si Manasseh, no? Sorry, hindi po si Ephraim. And then pagkatapos, yung Southern Kingdom naman, ang mas malakas doon is the tribe of Judah, kaya siya ang namuno doon. And nakita rin po natin in our previous studies na yung pong Northern Kingdom ay sinakop ng Assyria. Sinakop po sila ng Assyria. And then yung Southern Kingdom, sinakop naman sila ng Babylon. Now, yung Assyria po, ang katangian ng mga hari ng Assyria kapag sila ay nakaka-conquer, yung nako-conquer nilang bansa, dinidisperse nila kung saan-saan. No? Para ma-dissolve yung nation na yon, and then tapos nagdadala sila ng ibang tao doon sa bansa na kanilang nasakop. So yung mga original na inhabitants doon, kung saan-saan nila i-disperse yun. Kabaliktaran naman po sa Babylon, yung hari naman ng Babylon, kapag nakasakop sila ng isang bansa, yung mga tao naman doon sa bansang sinakop nila, dadala nila sa Babylon. So, ano po ang nangyari? Ang nangyari po, sa Northern Kingdom, during the time, nagkaroon kasi ng civil war, tapos na talo na sila ng Assyria, and alam natin sa kasaysayan po na walang lumabas na mabuting hari doon po sa Northern Kingdom. At least doon po sa South Kingdom ay may mga lumabas na mabuting hari. So kaya yung pong Northern Kingdom, ang nangyari sa kanila, na-disperse sila kung saan-saan, and because of that, sila po ay nag-assimilate na sa mga Gentile nation. Kaya ito pong mga ito pong mga nasa Northern Kingdom na ito, nag-asal Gentile na rin sila, and then sa paglipas ng panahon, they don't even know kung which tribe they belong. Wala na po yung identity, which until now hindi po nabubuo ang Northern Kingdom. Kaya dahil nagkalat na sila, nagkasabog-sabog na kung saan-saan na sila napunta, at doon sa mga napuntahan nila mga bansa, sila po ay humalo na sa mga Gentiles, at yung mga ugali ng Gentiles, yung gawin ng mga Gentiles ay inassimilate na nila, inadapt na nila. At dahil po doon, mga kapatid, ang ginawa ng Diyos, dinivorce ng Diyos ang Northern Israel, ang Northern Kingdom. Samantalang yung Southern Kingdom po, after 70 years of captivity in Babylon, bumalik sila sa kanilang bayan. No? Bumalik sila under the leadership of Nehemiah, no? Nakabalik po sila doon. Kaya mababasa rin natin yan in the book of Zechariah. So, nagbumalik sila doon sa kanilang bayan. So, kaya yung Northern Kingdom,
ay dinivorce ng Diyos. Now, mga kapatid, para dahil dinivorce ng Diyos, no? Pag tiningnan po natin, although aaralin pa po natin ito, dadaanan pa natin ito eh. Medyo nag-a-advance lang ako ng konti. Pagdating po sa Deuteronomy, no? Sa Deuteronomy, mababasa natin doon kung ano ang mga batas ng Diyos. Now, may batas ang Diyos sa pag-aasawa. At ang batas ng Diyos sa pag-aasawa, kapag ikaw ay mag-asawa kayo, uh, at kayo ay naghiwalay at nag-asawa kayo parehas, you will be both committing adultery hanggat buhay parehas kayo. No? So, kaya kahit na kaya kailangan para makalibre ka, kailangan mamatay yung isa sa inyo. So, kung namatay yung lalaki, pag nag-asawa yung babae, hindi na siya makakakumit ng adultery. So, pwede na ulit siya mag-asawa. O, ganun din sa lalaki, no? So, kaya po, sa paningin ng mga Hudyo, yung Northern Kingdom, kailangan ay dinivorce ng Diyos yon para maging bride ulit ng Diyos sila, kailangan po may mamatay. No? So, kaya kumbaga po, ang Northern Kingdom is the bride of God, no? At ang groom ay ang Diyos. So kaya po ang ginawa ng Diyos, ipinadala niya yung kanyang bugtong na anak at namatay si Jesus. Dahil namatay si Jesus, kumbaga yung pong groom namatay at nabuhay na magmuli, pwede na ulit mag-asawa yung Northern Kingdom. Kaya yung Northern Kingdom po ay pwede nang bumalik sa Diyos dahil doon sa kamatayan ni Jesus. So kaya pag ang Hudyo po ang tumingin niyan, ang tingin nila diyan, si Jesus Christ namatay para muli silang makapag-asawa, kumbaga, kasi dinivorce na sila ng Diyos eh. Para makabalik sila sa Diyos, bilang, kumbaga po, bilang bride ng Diyos, kailangan may mamatay. Kailangan mamatay po yung isa. Kaya si Jesus Christ po ang nagsakripisyo, namatay si Jesus at muli niyang pagkabuhay. Kaya po yun, pwede na ulit bumalik ang Northern Kingdom. Kaya igagather ulit ng Diyos ang Northern at Southern at gagawin niyang isang bride na lang talaga ang buong Israel. No? Remember po, pag yung nakaraan natin pag-aaral, di ba? Ano ang sinabi ng Panginoong Jesus sa kanila? Na siya ay naparito para, kanino po? Para sa mga Hudyo. Sinong Hudyo? Ang tinutukoy po doon ay ang mga taga-Northern Kingdom. No, hindi po yung mga taga-Southern, kasi yung Southern Kingdom, which is composed of Benjamin and Judah and part of Levi, no, hindi po dinivorce ng Diyos yun. They remain with God. Ang dinivorce ng Diyos, kumbaga ang hiniwalayan ng Diyos, ay ang Northern Kingdom. Dahil ang Northern Kingdom, nung sila po ay kumalat na sa iba't ibang panig ng mundo, they assimilated themselves to the way of the Gentiles, to the point that they don't even know as to which tribe they belong. They have lost their identity already. So kaya po, para sila ay muling mapabalik sa Diyos, no? Yung ma-gather ulit yung Northern Kingdom na yun, mapabalik sa Diyos, somebody must die. And it was Jesus Christ who died for them. Para yung yun nga, yung example ko kanina. Pag sa mag-asawa, pag isa ay naghiwalay sila, nag-divorce sila, at nag-asawa sila ng buhay pa parehas, they will be committing adultery at mahigpit na ipinagbabawal ng Torah yon. So, kailangan it's either ang babae or lalaki mamatay para malibre ang isa. And that is exactly what happened to the Northern Kingdom of Israel.
Jesus died for them. Jesus came to die for them so that they can be ano po, no? Maibalik ulit sila. Maibalik ulit sila sa ano ng Diyos, sa piling ng Diyos. So that's how they look at it, mga kapatid. No? Totally different from how we look at it. How we view the death and the resurrection of Jesus Christ is totally different from how they look at it ng mga Hudyo. So that's how they look at it. So ayaan nyo po, pag ako'y nagkaroon ng magandang opportunity, I will explain all the details of this. No, nung binabanggit ko po, we are just scratching the surface of it, mga kapatid. There is so much to learn from how the Jews view the death and resurrection of Jesus Christ. Okay? So, hanggang dito na lamang po, and I will cut myself sa aking discussion. So, I'm giving all of you the opportunity po to share with us, to hear from you kung ano po ang inyong mga natutunan, experience, learnings, takeaways, encouragement na natanggap po sa Book of Matthew. So, the floor is now open for impromptu testimony. Salamat po, mga kapatid. Sino po ang gustong mauna? May kasama po ba ako? Hello? Hello po. Nadidinig niyo po ako? Opo. Yes po. Ayun. Opo. Medyo nag-iisip pa ba kayo kung ano ang... Yes. Sige po, we have